Magbasta na po kayo ng ballpen at papel. Isulat po ninyo yung coins at year na aking binibili. So guys, ibubukod ko na yung mga 5 piso, 10 piso, saka piso para madali kong mabilang. Hello guys, magandang hapon sa inyo. Ako po ito, si Gelo Coins TV. Ito ngayon guys ang ating pag-uusapan. Share ko lang po sa inyo itong pera na to, itong 5,000 commemorative bills, banknote. Ito ngayon guys ang ating pag-uusapan. Tapusin po ninyo ang video na ito para malaman naman po ninyo kung anong mga coins at year ang aking binibili. Baka mamaya na sa inyo na pala yung mga coins na aking hinahanap. Okay guys, dito muna tayo mag-start. Pag-usapan natin tong 5,000 commemorative banknotes. Ayan po si Lapu-Lapu. Nakasulat sa taas, Republika ng Pilipinas. Tapos nasa gilid yung 5,000. Naroon din sa baba, 5,000. Tapos nakasulat yung year, ayun, 2021. Tapos meron ditong bangka, yung kanyang sinakyan. Tapos nandun yung nakikipaglaban na sila. Tingnan natin yung kanyang reverse. Ito naman yung kanyang reverse. Ayan po nakasulat dyan yung Mount Apo. Tapos meron diyang agila. Tapos may mapa ng Pilipinas. Ayan po yung likod ng 5,000 banknotes commemorative. Ngayon guys, puntahan na natin sa numista kung magkano ba ang kanyang value. Ano ba ang sinasabi ng numista? Ito guys, ang nakalagay dyan, numista banknotes, Philippines, 5,000 piso, Victory at Mactan. Tingnan natin kung ano ang sinasabi. Ayan guys, nakasulat dyan, Bangko Sentral ng Pilipinas, commemorative note, 2021, 5,000 peso. Ang kanyang composition, paper 80% cotton and 20% abaca fiber. Ang kanyang size 216 by 133 mm. Medyo malaki din to guys. Sumunod ito dun sa sa 100,000 na paper bills. Malaki din to guys. Ngayon, tingnan na natin guys kung magkano ang kanyang value. At tingnan natin kung may nakasulat bang demonetize na. Wala pa guys. Wala pang nakalagay na demonetize. Ibig sabihin guys, ano pa to? Nagagamit pa tong pera na to. Pwede mo siyang ipambayad at pwede ka rin suklian. Wala pa kasi nakalagay na demonetize. Hindi kagaya nung 100,000 banknotes. Demonetize na siya nung August 2018. Ito wala pang nakalagay na demonetize. Kaya ano pa siya guys, may value pa siya. Pwede pa siyang ipambili, pwede ka pang suklian. Okay guys, puntahan na natin yung kanyang value. Tingnan natin yung kanyang value. Kung ano ba ang halaga niya ngayon. Nasaan na ba siya? Tingnan natin. Eto guys, naku, wala ring nakalagay na value guys. Walang nakalagay na value guys. 2021. Yan, nakasulat dyan. 0.88%. Ibig sabihin, medyo marami yung ginawa. Hindi ko lang alam kung ilang pieces. Walang nakalagay kung ilang pieces. Tapos 2021A, 2021B. 13% saka 13%. Yung isa yung pinakamarami yung nasa taas. 88%. Wala kasing nakalagay, hindi sinabi dito kung ilang piraso siya. Hindi gaya nung nung 1,000 yung 100,000 bills, konti lang yung ginawa nun. 1,000 pieces lang. Dito walang nakalagay kung ilang pieces yung ginawa. Kaya wala rin siyang value. Bahala na yung seller kung magkano niya ibebenta. Meron akong napanood dati nito, nagbenta nasa halaga ng nasa halagang 30,000 ang benta niya. Siguro magandang klase 'yon. Siguro baka na 'yon, baka
tawag doon, yung graded na yun. Hindi ko lang alam, hindi ako sure kasi wala pa akong nakikitang nagbenta nito eh. Yung isa lang napanood ko, graded na siya. Kaya lang 35 yata yun nung huli ko napanood. Ito, hindi ko alam kung magkano ngayon ang bentahan. Okay guys, sabagay wala naman ako nito at wala akong pambili nito at wala rin ako maibebenta nito. Ito yung sharing lang natin guys, usapan lang natin para malaman natin yung mga pera ng Pilipinas. Ito kasi bago pa to, 2021. Doon na tayo guys sa mga barya na aking binibili. Basta na po ninyo yung inyong ballpen at papel. Okay guys, dito tayo guys. Yan. Sigurado ako guys, meron kayo nito. Yan 10 peso na yan. Sigurado ako meron kayo yan, 10 peso. Ang hanapin lang ninyong year 2007, 2009, 2014. Pagka meron po kayong nakita, pwede na po kayong mag-message sa akin. Pag-usapan natin kung magkano natin mapepresyohan. Depende guys sa kondisyon ng coins. Sa 5 peso. Yan. Check na po ninyo yung mga 5 peso ninyo. Alam ko po na marami kayong ganitong klaseng barya. Ang hanapin po ninyong year 2000, year 2006, at year 2017. Kung meron po kayo, pwede na po ninyong itabit. Mag-usap na po tayo kung magkano ko siya bibilhin. Dito naman tayo guys sa 1 peso na NGC. Ang hinahanap ko po dito ay year 2017, year 2018, upper mint mark. Kung meron na po kayong ganitong mga barya, check na po ninyo yung mga year. Baka nasa inyo na pala yung aking hinahanap. Dito naman tayo guys sa 1 peso. Ito guys, BSP na 1 peso. Isa lang po ang hinahanap ko dito, year 2005. Kung meron po kayong year 2005, pwede na po tayong mag-usap kung magkano ko siya bibilhin. Dito naman tayo guys sa 25 centavo. Ang hinahanap ko po dito ay year 2017. Isa lang po guys ang hinahanap ko, year 2017. Check na po ninyo yung inyong mga barya. Dito naman tayo guys sa 25 centimo. Ang hinahanap ko pong year ay 2005, 2006 at 2008. Kung meron na po kayong makita, tago na po ninyo at pag-usapan na natin kung magkano ko siya bibilhin. Dito naman tayo guys sa 10 centimo. Yan. 10 centimo guys. Kung meron kayong 10 centimo, hanapin na po ninyo yung year 1998, 1999, 2001, at 2003. Kapag meron po kayo, pag-usapan na po natin kung magkano ko siya bibilhin. Dito naman tayo guys sa 5 centimo. Ang hinahanap ko pong year 1997, 2003, 2006 at 2017. Kung meron na po kayong makita, pakitago na po ninyo at pag-usapan na natin kung magkano ko siya bibilhin. Yung 1 centimo. Yan guys. 1 centimo, hanapin po ninyo yung year 1999, year 2003, year 2008, at year 2017. Yan guys, 1 centimo ang aking binibili. Sana po guys, meron kayong mahanap para meron akong mabili sa inyo. Paalala ko lang po guys, hindi po ako bumibili ng isang piraso. Kasi po lugi po ako sa shipping. Mas marami, mas maganda. At paalala ko lang din po na hindi po ako bumibili, hindi po ako agad nagbabayad sa GCash. Ang gusto ko lang po sana na matanggap ko muna yung parcel bago ako mag-send sa inyong GCash kung magkano yung napagkasunduan nating presyo. Kasi iniiwasan ko na po yung scam. Na-scam po kasi ako. Mabigat din po yung 5K para sa akin. Malaking halaga po yung 5K. Nagbayad ako ng 5K sa GCash niya. Wala naman dumating na coins. Ang ginawa ko, yung GCash niya, inireport ko, pinablock ko. Hindi niya na magamit yung GCash niya, hindi niya makuha yung pera. Kaya ang iniiwasan ko, yung ma-scam. Kaya kung tiwala kayo sa akin, matanggap ko muna yung parcel nyo bago kayo bayaran.
sa inyong GCash. Titingnan ko po kung tama yung year, kung tama yung coins. Pero kung ayaw naman po ninyo, dahil ang gusto ninyo, bayad muna bago padala, pwede naman po na sa iba na lang po ninyo ipadala. Okay naman po sa akin. Sana po guys, nagustuhan ninyo ang video na ito. Kung hindi ka pa nakapollow sa aking page at hindi ka pa nakasubscribe, paki-like and share naman para sa ibang mga kaibigan ninyo na baka mamaya nasa kanila pala yung mga coins na aking hinahanap. Okay guys, salamat!